balita at impormasyon. Magkasama, magkasangka. Doble paglilingkod ng tamang balita at tamang impormasyon. Dapat talaga nakatandem na to. Makinig ng live sa DWIZ. Naka-live din sa DWIZ Regional Integrated News. Panoorin ang live sa Aliw 23 at i-follow na sa social media DWIZ Facebook at YouTube. Tandem nina David at John. David Oro at John Ibanez. Magkakambal na pagseserbisyo sa bayan. Hatid ang mga balita na bagong-bago. Hindi OA. Diretsahang pagbibigay ng kailangang impormasyon sa bayan. Tandem nina David at John. Hatid ng nagbabalita ng tama. Naglilingkod ng tama. DWIZ. Trilyon pesos. Tandem. Bangga naman ang dalawang sasakyang pandagat sa Batangas City, dalawa patay. Tandem. Sa balitang pangkalakalan, piso bahagyang lumakas kontra dolyar. Tandem. Balitang ibayong dagat, halos 20 katao patay sa bangga ng dalawang sasakyan sa northwestern Mexico. Tandem. Sa showbiz, kasarian ng anak ni Maha Salvador at Rambo Nunez isinapubliko na. Tandem. Balita sa mundo ng sports, abangan ang report ni Tandem Anthony Sontay. Tandem. Isang magandang umaga, Luzon, Visayas, Mindanao, Mega Manila. Ngayon po ay unang araw sa buwan ng Pebrero. Bilis, ano? Ang bilis po ng panahon, napakabilis po ng araw, Pebrero a primero Mamaya, na. eleksyon na. Oo nga. Konting ano na lang, konting kembot na lang ay eleksyon na. At sa oras nga na 8 sandali makalipas ang alas 6 ng umaga, dito pa rin sa Pila May Todong Lakas, DWIZ 882 at LU Channel 23. Kami po ang inyong mga magiging tagapaghatid balita sa ngalan ni Tandem David Oro at John Ibanez Drunasino. Ako po naman si Senyor Ray Pacheco. Tandem. Sa detalye nga ng mga balita, pinababawi na ni Commission on Elections Chairman George Garcia ang mga isinumiting signature form na mga nasa likod ng People's Initiative o PI na layuning isulong ang charter change o CHACHA. Ipinalawanag ni Chairman Garcia na ito'y habang nire-repaso pa ng poll body ang kanilang panuntunan hinggil dito. Kaugnay nito, kapalit ng pagbawi sa mga signature sheet, kukunin ng COMELEC ang ibinigay ng kanilang election officers na certification. Gayunman, nilinaw ng poll body na sa ngayon ay nananatiling may bisa ang kanilang mga panuntunan sa PI dahil wala pang kumokwestiyon dito, bagaman sinuspende na nila ang pagpapatupad nito. Sa nakalap na datos ng COMELEC, nasa 7 milyong mga lagdana ang naisumite sa kanila mula sa 200 na distrito sa 254 na legislative districts sa bansa. Tandem. Tumanggi naman ang mga senador sa panawagan ng mga kongresista na itigil na ang investigasyon ng Senado sa alingas-ngas na may nangyayaring bayaran sa mga lalagda sa People's Initiative para maamendahan ang saligang batas. Ayon kay Senate Committee on Electoral Reforms and People's Participation Chairperson Senador Amy Marcos, tuloy ang kanilang investigasyon hanggat hindi malinaw na itinigil na ang pangangalap ng pirma sa People's Initiative.
Dagdag pa ni Senator Marcos, malinaw na sinabi ng Commission on Elections na walang expiration ang mga nagda at pwede pa rin itong gamitin ng mga nagsusulong ng charter change. Binigyan din pa ng kapatid ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na dapat maging malinaw na nakalibing na. Kailangan pala nakalibing talaga, no? Ang People's Initiative at hindi na magagamit ang mga pirmang nanikom dito na niya'y ginamitan pa ito ng pananakot at panunuhol. Tandem! Piraso sa makatuwid at naglabas ho ng... Ano pala yan? Persahan? Yun ang sinasabi ng mga senador. Tutok naman, Bibo? Ay, hindi. Magkano tutok? Tutok kalawit ba yan? Kaugnay pa rin sa politika, nire-respeto naman ni Vice President Sara Duterte Carpio ang mga pananaw ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, ang kanyang pong ama, at ng kanyang kapatid na si Davao City Mayor Sebastian Baste Duterte. Ito'y sa gitna nga ng mga maanghang na banatan ni na Pangulong Bongbong Marcos, dating Pangulong Digong at Mayor Baste. Ayon kay VP Inday, hindi niya kailangang makisali pa o makisawsaw pa sa mga ito. May respeto ako sa mga pananaw at opinyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, pati na ng aking mga kapatid. Ngunit katulad ng posisyon ko sa maraming mga isyu, hindi kailangan na sumasang-ayon ako sa lahat ng mga ito. Nagpasalamat naman si VP Inday sa respeto o paggalang ni Pangulong Marcos sa kanyang mga paninindigan, kabilang ang alingasngas na may nangyayari umunang bayaran sa mga lalagda o lumagda sa People's Initiative na layuning amyendahan ng saligang batas. Nagpapasalamat din ako kay Apo BBM sa kanyang paggalang sa aking mga paninindigan, katulad na lang ng aking pagtutol sa pera kapalit ang pirma sa People's Initiative. Dahil insulto ito sa kahirapan ng ating mga mamamayan at paglabag sa kanilang karapatang magpasya ng malaya. At sa halip na charter change, lutasin muna natin ang kahirapan, mataas na presyo ng bilihin, kawalan ng trabaho at hanap buhay, seguridad, at marami pang ibang issue na pasan-pasan ng mga Pilipino. Yan po ang tinig ni Vice President Sara Duterte. Tandem! Ililibing na? Ay, hindi. Ilibing muna. Ayan, ang People's Initiative. Hindi cremate. Oo, kala ko na ilibing na eh. Ito ang binigyan din ni Senador Amy Marcos bago patulan si House Speaker Martin Romualdez. Ayon sa Senador, bagamat sinispindi ng Commission on Elections ang proseso sa pag-aksyon sa mga nakakalap na pirma para sa People's Initiative, pero pansamantala lamang ito. Patatandaang sa pagdinig ng Senado, lumitaw na nakipagpulong si Speaker Romualdez sa grupong pirma na nagsusulong ng People's Initiative. Kaya naman naniniwala ang mga senador na suportado at tumutulong ito sa pangangalap ng pirma. Una nang sinabi ni Speaker Romualdez na hindi naman kailangan maging bastos, lalo't bukas naman anya siya sa makabuluhang pakikipag-usap kay Senador Marcos. Tandem! Mahigit tatlong dekada na umanong tinututulan ng Senado ang pag-amyenda sa 1987 Constitution o mula pa noong 8th Congress. Ito naman ang inihayag ni Cagayan de Oro City 2nd District Representative Rufus Rodriguez sa gitna pa rin ng mainit na issue sa People's Initiative o PI. Ayon kay Congressman Rodriguez, ang pagtutol sa constitutional amendment ng Senado ang dahilan kaya't gumawa ng hakbang ang mga people's organization at inilunsad ang PI bilang paraan ng pag-amyenda sa saligang batas. Bagaman mababypass ang mataas na kapulungan sa PI, aminado ang kongresista na hindi niya nais itong mangyari, pero mayorya ng kanyang mga kasamang mambabatas ang susuporta dahil sa pagkadismaya sa paghadlang ng Senado. Ipinunto ni Rodriguez na hindi inaaksyonan ng Senado maging ang resolusyon para amyendahan ang economic provisions ng konstitusyon. Umaabot na anya sa 358 panukala kaugnay sa pag-amyenda sa saligang batas ang inihain sa Kamara mula pa noong 8th Congress hanggang ngayong 19th Congress. Sa bilang na ito, 83 ang nagsusulong ng Constituent Assembly o yung CONAS, 105 para sa Constitutional Convention o CONCON, habang 78 para sa pag-amyenda nang hindi nagsasama ang Senado at Kamara. Tandem! Samantala,
Umpisahan na sa susunod na linggo ng Senado ang pagdinig sa resolution for both the houses, number 6, na nagsusulong ng economic chacha o charter change. Ayon kay Senate President Juan Miguel Zubiri, ang lilikahing Subcommittee on Constitutional Amendments na pamumunuan ni Senador Sani Angara ang magsasagawa ng pagdinig. May permiso na rin niya si Senador Robin Padilla, chairman ng Committee on Constitutional Amendments, ang paglikha ng tinatawag na subcommittee na tatalakay sa naturang panukala. Iginit pa ng Senate President na kung siya ang tatanungin ay moot and academic na ang anumang diskusyon kaugnay sa PI dahil nagsalita na ang COMELEC na ititigil na nila ang proseso para rito at maging si Pangulong Marcos ay hindi nagsabing hindi ikinukonsiderang option ang PI para sa chacha. Sa kabila nito, mananatili anya silang vigilante dahil maaari pa ring buhayin ang People's Initiative. Tandem! Wala namang inila ang dagdag pondo sa Commission on Elections para sa People's Initiative na nagsusulong ng Charter Change o Chacha. Ito ang muling iginit ni COMELEC Chairman George Garcia sa gitna ng usapin ng People's Initiative o PI na layuning amyendahan nga ang saligang batas. Ayon kay Chairman Garcia, para sa pagpapagawa ng tanggapan ng poll body at preparasyon sa 2025 midterm elections, ang 12 bilyong pisong dagdag na pondo. Nilinaw din ng poll body chief na hindi illegal ang ginawa nilang pagtanggap ng mga dokumento sa People's Initiative. Kaugnay nito, handa ang poll body na ipaliwanag ang 12 billion pesos na dagdag pondo ng komisyon sa korte matapos ang anunsyo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na balak nitong maghain ng petisyon laban dito. Tandem! Ipinagtanggol naman ng iba't ibang partido politikal sa Kamara si House Speaker Martin Romualdez laban sa akusasyon ng mga senador kaugnay ng People's Initiative at kasabay ng kanilang panawagan na sundin ang interparliamentary courtesy sa pagitan ng dalawang sangay ng Kongreso. Isang all-member caucus ang ginanap sa Kamara sa pangunguna ni House Majority Leader Manix Dalipe, Senior Deputy Speaker Dong Gonzales, Deputy Speaker David J.J. Suarez at Surigao del Norte Representative Robert Ace Barbers. Isinigawa ang all-party caucus upang tugunan ang iba't ibang issue at lumalaking sentimiento ng mga kongresista. Isang resolusyon din ang ihahain sa Lunes upang gawing formal ang pagsuporta kay Romualdez at kondinahin ang ginagawang pag-atake ng mga senador na nakakasira umano sa diwa ng kooperasyon sa pamamahala at kumpiyansa ng publiko sa proseso ng paggawa ng batas. Ipinahayag naman ni Gonzales na ang resolusyon ay magpapakita ng pagkakaisa ng mga kongresista na sa pagsuporta sa liderato ni Speaker Romualdez. Tandem! Samantala, inirekomenda naman ni dating Supreme Court Associate Justice Adolfo Ascuna Jr. na magpasa ng bagong batas ng Kongreso kaugnay sa People's Initiative o PI. Ayon sa dating maestrado, dapat mag-aproba ang Kongreso ng bagong batas na ipapalit sa Republic Act 6735 o batas na itinuring ng Korte Suprema na insufficient sa pagkakaroon ng malinaw na sistema para sa PI at referendum. Binigyang diin ni Ascuna na batay sa konstitusyon ay kinakailangan magpatibay muna ang Kongreso ng batas upang maipatupad o magawa ang inisyatibo. Ipinunto pa ng dating maestrado na ang Kongreso ang may mandato na bumalangkas o lumikha ng batas at hindi ito maaaring gawin ng Commission on Elections. Tandem!
Isinusulong naman ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na ihiwalay ang Mindanao sa Pilipinas. So, hiwalay ng puti at pula. Diba? I-divorce na ba? Oo. Ayon kay dating Pangulong Duterte, si Davao del Norte 1st District Representative Pantaleon Bebot Alvarez na unang nagtulak nito ang mangunguna sa pagpapapirma kaugnay sa pagsusulong ng secession ng Mindanao. Git pa ni dating Pangulong Digong, kayang magsolo daw ng nabanggit na pulo dahil mayaman daw ito. Totoo ba yun? Pwede. Totoo pala. Hindi. Solo. Divorce na ba? Di ba si dating House Speaker Pantaleon Alvarez ang nagsusulong ng, di ba? Oo naman, dati na yan eh. Di ba? Mahilig sa hiwalay yan. Mahilig sa hiwalayan Oo, pala si... Mahilig sa hiwalay. Bis kinasasawa, mahilig yan. Mahiwalay yan. Kaya pati pala sa Mindanao na isulong. Oo. Pero, eto makinig ka, senyor ha. Tutol naman. Tutol. Tinutulan ni Senador... Taga Mindanao din ito. Mindanao yan, okay. Tinutulan naman ni Senador Aquilino Coco Pimentel III ang anumang panukala na ihiwalay ang isang bahagi ng Pilipinas o teritoryo ng bansa. Kasunod ito na naging pahayag nga ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na maglulunsad ang kanyang kampo ng signature campaign upang isulong nga ang secession ng Mindanao sa bansa. Ayon kay Senador Pimentel, sa ngayon ay ayaw muna niya magkomento dahil kailangan munang pag-aralang mabuti ang plano ni dating Pangulong Digong. Bagaman nilinaw ng mamabatas na hindi siya pabor sa paghihiwalay ng alinmang lugar sa bansa, kanyang ipinaliwanag na kailangan anyang gawin ay patuloy na magtulungan para maging working effective state ang ating bansa. Tandem! Hilig niya hiwalay. Kaya rin ang nagtutulak ng divorce. Puro hiwalay yun divorce. Divorce. Pati secession. Ngayon naman gusto niya Mindanao. Nais pag-aralan ni Surigao del Norte 2nd District Representative Robert Ace Barbers ang panukalang ihiwalay. Yan na. Mindanao din yan. Taga Mindanao. Ang Mindanao sa Pilipinas. Kasunod ito ng plano ni dating Pangulong Rodrigo Duterte at Davao del Norte 1st District Representative Bebot Alvarez na mangalap ng pirma para ihiwalay ang naturang pulo sa bansa. Ayon kay Congressman Barbers, bagamat hindi madaling gawin ito, karapat-dapat na pag-aralan muna at silipin ang mga benepisyo nito sa mga Mindanaon. At nirerespeto rin ng mambabatas ang pahayag ni dating Pangulong Duterte na hindi rebelyon ang naturang plano dahil maaari itong may mabigat na dahilan. Tandem! Kaugnay pa rin ang balitang yan, tumanggap po tayo ng pag-uulat mula sa Senado. Yung plano pong ihiwalay, ang planong paghiwalay ng Mindanao sa Pilipinas, abay tinutulan po yan ng ilang senador. Patrol 19, Shelly Ortega Bueno sa detalye. Hindi kailangan ngayon ng mga usapin na magiging dahilan ng pagkakagulo at pagkakawatak-wataka. Reaksyon ito ni Senate President Juan Miguel Zubiri sa balak isulong ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na ihiwalay ang Mindanao sa teritoryo ng Pilipinas. Hiniling ni Zubiri, maghinay-hinay muna ngayon sa away dahil ang importante ay kapakanan ng bayan. Iginiit ng Senate President ang iringan na iba't ibang grupo ay hindi makabubuti sa ating bansa, sa mga kabataan at sa susunod na henerasyon. Una rito'y sinabi ni Senate Minority Leader Coco Pimentel na tutol siya sa anumang mungkahi para sa paghiwalay ng alimang bahagi ng teritoryo ng bansa. Ang kailangan anyang pagsikapan natin ay maging working effective state ang bansa. Sinabi naman ni Senator Chis Escudero na sa ilalim ng ating Constitution, hindi uubra ang paghiwalay ng Mindanao sa Pilipinas. Ito sa Patrol 19, Sally Ortega Bueno para sa DWIC, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Samantala, tumangging magkomento ang Commission on Elections sa panukalang ihiwalay. Na naman? Puro hiwalayan naman ngayon ang Mindanao sa Pilipinas. Ayon kay COMELEC Chairman na George Garcia, susundin nila ang nakasaad sa 1987 Constitution. Dagdag pa ni Chairman Garcia, kinakailangan dumaan sa proseso ang lahat ng pagbabago sa saligang batas. Nauna nang isinusulong ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na ihiwalay na ang Mindanao sa Pilipinas. Tandem!
Maitagdag ko lang din, hiwalay din nga pala si Pangulong Digong. Diba? Oo nga, puro nga hiwalay. Puro hiwalay nga pala. Si Bebot, hiwalay. Oo. Si Bebot, siya nag-i-insist ng hiwalay din. Divorce. Oo, Yun. divorce. Puro hiwalay yan eh. Puro hiwalay. Okay. Eto, speaking of... Hiwalay? Hiwalay pa rin po ito. Bago tayo magbigay daan sa ilang mga paalala, naniniwala naman ang ilang eksperto na labag sa batas o sa ligang batas ang planong paghihiwalay ng Mindanao sa Pilipinas. Ito'y sa gitna ng panukala ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na ihiwalay nga ang nasabing isla sa bansa. Ayon kay Law Professor Attorney Ernesto Neri, bagaman naging posible ang secession sa ibang bansa, hindi maaring ideklarang hiwalay na ang kahit anumang lugar sa Pilipinas. Ito rin ang paniwala ni Law Professor Attorney Mike Chiu kaugnay sa issue. Gayunman, para kay Attorney Chiu, hindi pa maituturing na rebelyon o sedisyon ang pagsusulong ni dating Pangulong Digong na kumalas ang Mindanao sa Pilipinas. Parang Tandem! Parang at Pakistan. Maraming ano dyan. Sino kaya magpo-propose na ihiwalay din ang Cagayan? Cagayan. Cagayan Valley? Northern naman. Cagayan Province? Oo, kaya Cagayan Province naman. Kanya-kanya ng hiwalayan yan. Sige. Bicol Region. Bicol. Ihiwalay na rin yan. Parang Bisaya. Marami yan. Marami rin na Bisaya. Di ba? Yan, Bisaya din marami. Yan po ang mamaya, babalikan ho natin yung mga issue po bukod dyan sa hiwalayan at yung... dito muna tayo mamaya. Natapos tayo sa PI. Ngayon, PI. hiwalayan naman. Ano ba PI, yan? hiwalayan. Ano pa? Dito muna tayo sa traffic. Ayan. Solusyonan ho muna natin mamaya. Problema ho natin. Mamaya ay talakayin po natin yan at talagang hanggang ngayon Ang daming epektado dyan. araw-araw ho kami. Araw-araw ho tayo Pati apektado. nga yung ano sino ba yung combo? Ano ulit? Coldplay? Coldplay. Nagreklamo sa traffic eh. Ay, naku. Sa 32 sandali makalipas ang ika-6 ng morning sa pagbabalik pa rin po nyo ng inyo po nag-iisang tandem. Ngayon pong Aprimero sa buwan ng Pebrero. At habang napakabilis ng araw ay papalapit ang Eleksyon. Eleksyon. Pero kasi parang eleksyon na nakikita ko eh. Oo. Pero nag-iiwan, nag-aano mo na, nagkakaawayan mo na sa PI. Tapos ngayon, hiwalayan. Kanya-kanya silang PI. Okay. PR yun. PR. Kanya-kanyang PI din ngayon. Kanya-kanyang PI. Pero kung papayag si Johnny na kanya-kanya silang PI. Pero mainit na usapan kung yung PI ba baka matraffic. Ayan. Maraming nag-PPI sa traffic. Sa traffic. Oo. At Kaya tayo. pag pinag-uusapan na sinasabi mo PI, ang dami ho nag-PPI sa gitna ng traffic. At meron pong mga panukala rito na magtalaga po ng traffic SAR dahil sa nakakaasar. Ayun. Kaya ang daming azar. Marami Kaya pong kailangan azar. Diyan po sa traffic, lalo sa Metro Manila. Para pag-usapan po natin yung issue po na yan. Ewan ko kung naaasar din to sa traffic. Siyempre. Siyempre naman. Nagdadrive din yan eh. Oo naman. Lahat naman tayo apektado. Hindi lang sasakyan ang dinadrive niyan. Pati aeroplano. Nasa kabilang linya po natin si Ginoong Johnny Esmundo, Executive Assistant, tagapagsalita po ng Department of Transportation. Good morning, Sir Johnny. Welcome po muli sa DWIZ LU23. Drew Nasino po at Senyor Ray Pacheco. Yes, good morning, Senyor at Drew. Opo. Magandang umaga sa inyo. Ang aga-aga, ginising ka namin ngayon, Johnny, ha? Oo nga. Oo nga eh. Hindi naman ako nagpapaandar na aeroplano. Ano ba gagawa mo sa akin? Expert ka, pero mo, ma-aeroplano, ma-lupa, pwede. Naalala ko nga pala, nasa DOTR ka na pala. Kaya naalala ko, aeroplano lang sa iyo. Ngayon, nandiyan ka na sa DOTR, pati barko. Pati barko, pati tren. Ano, ibig sabihin, lahat na. By sea, by land, by air. Yan na. Yan ang mga sakop nila ngayon. Okay, Johnny. Ano bang inaasahan natin dito sa mga naaasar sa gitna ng matinding kalagayan ngayon ng trapiko? Number 1 tayo sa buong mundo. Hindi naman. Number 1. Number 1 lang. Number 1 sa TOM. Number 8 lang sa buong mundo. Sa TOM. Number 8. Tama ba ako, John? Hindi, number 1. Number 8 lang. Number ano tayo? Mali yung ano eh. Mali si yung pangalan nung kumakanta? Si Coldplay? Oo, sabi niya number 1 daw tayo. Hindi totoo yan. Number 8 po tayo. Ayan.
Ako na nagja-justify diyan, ha. Mali yung sinasabi nung combo na yon. Coldplay. Number 1 daw ka tayo. Sir Johnny, ano po ang reaksyon niyo po dito sa panawagan po ng ilang po mga grupo na magtalaga daw ho tayo ng traffic SAR? Di ba nagtalaga na tayo dati ng traffic SAR? Meron na, noon dati. Tama. Oo, meron dating si Orbos ba 'yon? Oo. Ngayon, yun nga, nagkaroon nga ng gano'n na. O sige, 8 na nga, pampalubog-lob. Ace worst traffic in the metro area. Yun ang kategoryang binansag sa atin. Ang naging pahayag ni Secretary ay tinitingnan ng DOTR itong bilang isang hamon na maging creative sa paghahanap ng solusyon. Pero ang attack namin dyan is maghanap na tayo ng pangmatagalang solusyon. Ang ibig sabihin niyan ay papabilisin namin ni Secretary yung pagpapatapos ng mga malalaking transport projects. Ayun. Kami naniniwala na pagka natapos itong subway, pagka natapos itong MRT-7, magsisimula na yung paggawa ng MRT-4. Alam niyo yung MRT-4, babagtasan ng buong kahabaan ng Ortigas. Marami pa yan. May MRT-6, may LRT-6, may MRT-10, 11. Marami yan na mga rail projects at sa palagay namin ito ang magiging pangmatagalang solusyon sa traffic dito sa Metro Manila. At gagawa na rin kami ng mga ibang rail projects. Katunayan, next week ay pasisimulan namin ang 2 rail projects sa Mindanao. Isa sa Cagayan de Oro at isa sa Next Davao. week na yan? Yes, baka Wednesday next week ay pupunta kami sa Lagindingan. Approved na? Ano yun, approve na dyan? Yes. Bakit gusto pa ni Digong na hiwalay? Hindi pa approve na pala yan. Gusto pa ni Digong hiwalay. pa lang para pasimulan. Okay. Oo. So, yan ang mga kauna. Johnny, di maaaring iurong na ni dating Pangulong Digong yung kanyang gustong ihiwalay ang Mindanao. Tama, huwag na muna ituloy yun. Saka muna, postpone. Hindi nakakatulong Hintayin muna namin matapos yung release dyan. Kauna-una ang release sa Mindanao. At meron din kaming bubuhayin naman na release sa Antique. So, marami yan. Alam mo yun, yung pinakamahabang release na kasalukuyang ginagawa, yung North-South Commuter Railway mula Clark hanggang Calamba. Magsisimula yan sa Clark, papunta sa Calamba, babagtas na Metro Manila. Mula Clark, itutuloy namin yan pataas, Lawag. Tutuloy namin yan pakaliwa, Subic. Tutuloy namin yan pakanan sa Cagayan, dadaan ng Nueva Ecija. So, maraming mga rail projects na yan ay release pa lang, meron pa kaming mga road projects. Ito ang simbolo ng traffic ng bansa, itong EDSA. So nakita namin matagumpay yung busway. So what if hindi lang mga bus ang magkaroon ng maluwag na daanan, kundi mga pasahero. Kaya ang malapit ng simulan, yung paggawa naman ng greenways. Ito ay saan po? Tawiran, daanan ng mga tao na elevated, na kapantay noong MRT. Metro Manila pa lang mo yan? Malapit na magsimula. Anong tawag doon? Yung mga maapektuhang mga nakatira, yung mga sa may sidewalk, nililinis na para masimulan na nga itayo yung So, isa yan, So, maraming mga proyekto ang actually, yung konsepto ng busway, malaking bagay na yung busway, ha? Yung nakita ko yung epekto ng busway. Talagang totoo naman. Mabilis mabilis na, wala pang traffic. Tama. Sa katunayan ay napakaganda ng busway ay naiinggit ang marami. Kaya pipilitan nilang gamitin ng busway pagka sila'y nata-traffic. At ayun, araw-araw may hulihan. Pati media, gumagatawa din sa busway. Pag Senyor, nagmamadali. Senyor, si Secretary, pag nata-traffic,
hindi siya gumagamit ng busway. Si Bakit? Secretary. Gumagamit ba ako ng busway? Hindi ako gumagamit, ha? Mahirap ayun, na, baka ako maipit dyan. Maraming paraan kaming itinutulak para maibsan itong traffic natin, hindi lang dito sa Metro Manila, sa ibang bansa rin, sa ibang lugar din. Pero ang itong panukalang magkaroon ng traffic czar, sinusulong nito. Kailangan pa ba? Kailangan ba? Hindi na. Ha? Kailangan pa ba yan o hindi na? Hindi, ganito na. Yan ay sinusulong ng Management Association of the Philippines at nakaschedule kaming mag-meeting nitong MAP at pag-usapan nga yung kanilang isa sa panukalan nilang magkaroon ng traffic czar. Pero kahapon ay nagkaroon na rin ng reaksyon ang MMDA na sinasabi hindi na kailangan at meron na mga silang hakbang para tugunan itong traffic. At ang sumasang-ayon sila na itong ang mga transport projects ang nakikita nilang paraan para maibsan. Ang idadagdag ko doon sa sinabi ng MMDA ay sa pakiwari ko ay bakit inaatang sa gobyerno, sa mga ahensya ng gobyerno, MDA, DOTR, ang pagkasolusyon sa trapiko. Bakit hindi ito whole of government, whole of society? Para tingnan natin, ako ba ay nakadadagdag sa problema ng trapiko? Yung mga pribadong sasakyan, napakarami. Sa katunayan, naniniwala ba kayo na yung pagkakuha ng unang sasakyan ng mga bagong graduate, yan ay status symbol na ikaw ay successful na. Na nakikita namin isa yan sa nagdudulot na gusto kong magkaroon ng kotse pagkatapos kong mag-aral at gagamitin ko papunta ng aking trabaho. Yan, dadagdag yan. Kaya ginagawa namin itong mga rail systems na efficient, komportable, mabilis, para nga iwanan nyo na yung mga kotseng yan at mag-public transport na kayo. Meron na kaming dito sa mga motorcycle taxis, nag-aagawan yan, gusto nga magpa-approve. So meron pangatlong mga gustong pumasok. Johnny, so pinag-aaralang mabuti yan. Johnny, yung para bang sinasabi mo, kamukha sa ibang bansa, lalo na sa Amerika, di ba? Ang gagawin nila, sa halip na gamitin yung sasakyan nila all the way papunta sa opisina, ipaparada lang sa tabihan ng istasyon ng tren. Ipaparada at sasakay ng tren. Sasakay ng tren. Ganun ang ginagawa doon. Doon lang iiwan. Pag-uwi, hindi yung sasakyan nila gagamitin. Ipaparada lang doon sa istasyon, sasakay ng tren. Ganun ang ginagawa doon. Mangyayari din sa atin yan. Yan ang mangyayari sa atin yan, kahit na may sasakyan sila. Hindi nila gagamitin all the way going to their office. Pag natapos na yung mga iba pa mga project. Yung mga Sir Johnny, gaano ba katagal yung o gaano kabilis? Ano ba ang target date natin diyan? Meron na ba tayo? May tentative na ba? Iba-iba. Ang aming tinitinan is partial operation. Okay. Ang unang matatapos diyan ang unang magkaroon ng partial operations is itong LRT1 Cavite Extension. 5 istasyon bubuksan yan. Kung hindi late this year ay early. Phase 1, yung phase 1. Yes. Tapos susunod ang MRT7. Magkakaroon din yan na. Malapit na yan. Mahigit kalahati ay malapit ng buksan. Pero hindi pa hanggang dulo sa San Jose del Monte. Meron din common station. Date na yung ng schedule ng opening ng common station, yung pagdudugtongin ng MRT3 at saka LRT1. So marami pa yan na mga matatapos na proyekto in the near future. Paunti-unti. Sana'y paunti-unting magka-epekto sa trapiko. Pero again, ang aming panawagan huwag nyo namang iatang lahat ng pag-solve ng problema ng trapiko sa gobyerno. Tingnan natin kung paano tayo makakatulong din. Baka gusto nyong mag-carpool. So, mag-ambag din kayo para masawatan o mabawasan natin kahit paano itong problema ng traffic. Hindi lamang gobyerno ang merong kakayanan para gawin ito. Tama senyor. So, hinihikayat namin na siguro practicein nyo na gumamit ng public transport at wag masyado tuwing
Alam mo, Senyor, ako'y Sabado at Linggo na lang ako gumagamit ng sarili kong sasakyan pagka mag-grocery ako eh. Oh. So hindi na ako nakaka-contribute sa trapiko. Kaya yung mga sana ay maging habit, maging kaugalian na nila na gumamit ng public transport. Taxi kayo kung ayaw nyo may mga kasama, mag-grab kayo, basta wag nang gamitin ang mga private cars para makabawas tayo sa traffic, hindi lang dito sa EDSA, sa buong Kalakang, Maynila. Sir Johnny, last na lang bago ka namin bitawan dahil public transport naman ang ating pinag-uusapan, ano nang update doon sa PUV modernization natin hanggang April na lang. 3 buwan ulit. 3 buwan na lang. Naging may extension yan, ha? Nalagasan na tayo. Another 3 months ba ulit? Mahigit 2 buwan. Another 3 months ba ulit yan? Is that your final answer, Sir Johnny? Pang-8 extension na Isipin mo yan. yung pang-8 na? Ang dami. Ilang taon na rin. Teka, baka naman sumunod yan unlimited extension. Yan. Yun na nga yun na nga ang ikinasasama ng loob namin na pinagbigyan. O sige, extend daw. Ngayon meron na namang reklamo. Gusto nila na lang no more deadline. Nagrally pala kahapon ulit pinagbibigyan sa Kamara. Napagbigyan. Kahit ibigay mo lahat yung hihingin nila, ay magkakaroon pa rin sila ng hihingin. Sa palagay ko, wala, sarado na isip nila, hindi na talaga nila gusto itong programa ito. Ganito ngayon, ikukwento ko sa inyo, no? Tayo lang naman siguro nakikinig. Tayo lang naman, tayong tatlo lang. Wala naman nakakapakinig sa atin Sige lang. So ngayon, yung majority, yung mga nakapag-consolidate na, ay sumasama ang loob. Paano naman yan? Puro na lang yung mga nag-oppose ang inyong binibigyang pansin. Paano kaming mga tapos na mag-consolidate, nakabili na kami ng mga modernong mga units, nakautang na kami sa bangko, etc. Paano naman yung mga ano yung guidelines na dapat nilang gawin, ano yung mga benepisyong nag-aantay sa kanila. Yung iba, nagbibigay nga kami ng equity subsidy pagka ikaw bibili ng uutang at magbibigay ng down payment. Dadagdagan namin yung down payment mo, 260,000 pesos pagka bumili ka ng mga bagong units. Napakaraming ayuda, assistance, suporta, binibigay ng DOTR sa mga sumasama dito sa programa nito, at paulit-ulit na namin sinabi yung benepisyo nito simula sa pagbawas sa polusyon at kaligtasan ng mga mananakay. So yung PUBMP na yan ay itutuloy. Tutuloy yan, matagal na yung paulit-ulit na na-extend. Kailangan maramdaman na ng buong bansa ang pakinabang na mapalitan natin. Hindi kinakailangan maging itsurang bus. Maraming gumagawa na ngayon ng mga traditional looking, pero napalitan na ang makina, napalitan na yung pintuan, itinaas na ang bubong, maraming nang nabago. Kaya pwedeng bumili ng traditional looking na jeep na hindi na mausok. At alam nyo, may susunod pa yan na component. Yung mga jeep na yan, hindi mo na kailangan magdala ng mabigat na barya pambayad ng pamasahe. Ang kailangan mo ay card. Katulad ng big card. GCash na, parang GCash, ha? Pwede nang gano'n. Parang din. Bit card na. Parang sa LRT, MRT. Parang kamukha sa ibang bansa. Puro card. Correct. Ganyan na mangyayari. Yan ang isang feature na susunod na component. Kaya tanggapin natin, hindi ito tulad ng binabay. Maraming nagkaroon ng disinformation. Hindi ito mangyayaring mawawalan ng trabaho ang mga driver, magugutom ang kanilang mga pamilya. Napakaganda po ng programa. Pag-aralan nyo, huwag kayong maniwala doon sa mga
Okay. Haka-haka, kuro-kuro. Ayun, haka-haka, kuro-kuro na Haka-haka at yun. mga kuro-kuro. Alright, naku. Sige, Sir Johnny, batid namin mahabang issue kasi ito, malaking issue. Itong transportasyon, wala pa tayo dun sa karagatan, wala pa tayo dun sa iba, sa aeroplano. No? Yan muna ang consideration Muna talaga tayo natin. sa land transport, no? Pero sa mga susunod na araw ay bubulabugin ka ulit namin para makahingi kami ng update sa iyo. Maraming salamat, Sir Johnny Esmundo, sa inyo po. Yon, taringo ha. Sige po. Salamat. Sige po. Good morning po. Sige po, senyor. Okay, Sige, salamat, Drew. Johnny. Salamat. Ingat po. Ingat. Ingat. Ayan. Si Mr. Johnny Gesmundo, Executive Assistant ng DOTR. Sa pagkakataon ito, tayo po ay tumanggap ng pagulat mula sa labas ng impilan. Desisyon ng Senado na talakayin ng RBH 6 sa ikinalugod ng Kamara. Pagulat mula kay Patrol 11 Tina Nolasco. Welcome kay House Speaker Martin Romualdez ang pasya ng Senado na simulan ang pagdinig sa Resolution of Both Houses No. 6 o RBH 6 na layong amyendahan ang economic provisions ng 1987 Constitution. Ayon kay Romualdez, magandang hakbang ito para sa matagal nang isinusulong na pag-amyenda sa saligang batas. Anya, babang sinisimula ng Senado ang naturang gawain, nakahandaan niya ang Kamara na makipagtulungan at mag-ambag para sa naturang gawaing layong matiyak na ang anumang mga pagbabago sa ligang batas ay para sa interes ng sambayan ng Pilipino at sa matibay na pundasyon para sa mas maunlad at patas na Pilipinas. Pagtitiyak pa ni Romualdez, handa ng umaksyon at apobrohan sa Kamara ang mga pagbabagong ipapasok ng Senado sa konstitusyon na anilay napakatagal na. Mabatid na sa inilabas na Speaker ukol sa RBH 6 sa susunod na linggo, magtatatag ng subcommittee na pinamumunuan ni Senator Juan Edgardo Angara upang harapin ang nasabing panukala. Ito si Patrol 11. Tina Nolasco para sa impilang may todong lakas DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIZ Patrol Report. Alright, maraming salamat si Patrol 11 Tina Nolasco. Tayo po ay magbabalik. Makalipas lamang po ang ilang mga paalala mula po sa ating mahal na himpilan. Oras, 1 minuto na lamang bago sumapit ang ikapito ng morning. Tandem. This is the news and information station of Aliu Broadcasting Corporation. Nationwide, worldwide, and netwide. Broadcasting live from City State Center, Pasig City, Philippines. Ito ang DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama sa lahat ng Pilipino. Sa oras ng ganap ng alas 7 ng umaga ngayong unang araw sa buwan ng February. Ating puntong ating po pakinggan ang mensahe mula po sa ating ama ng himpilan na si Boss D. Edgar A. Cabangon ng Aliu Broadcasting Corporation. Once a man was asked, "What did you gain by regularly praying to God?" The man replied, "Nothing. But let me tell you what I lost: anger, ego, greed, lust, depression, insecurity, fear of death." Sometimes, the answer to our prayer is not gaining but losing, which ultimately is the gain. Think good, think God, thank God. Have a good month ahead. God bless you. Yan po ang mensahe, matamis na mensahe ngayong pong umaga mula po sa ating ama ng himpilan na si Boss D. Edgar A. Cabangon ng Aliu Broadcasting Corporation.